At ito po ang ating topic ngayon at sa mga susunod na buwan, malalaman din po natin, puro patungkol lang po ito kay Joshua na siyang ginamit ng Panginoon para mamuno sa mga Israelita at para makapasok sila sa lupang pangako ng Panginoon. So, yan. Next po. Yan. So, background po natin, alam naman natin na ang Israelita ay naglakbay ng 40 years sa wilderness. So, dapat may lang, actually lang araw lang ator, buwan lang dapat sila makakapasok, no? Makakapasok na sila sana sa promised land, pero nangyari, umabot ng 40 years. So, napakatagal na pahaba ng maraming taon. At alam nyo na yon dahil sa katigasan ng ulo ng ating mga ninuno, sa kanilang mga ginawa. So 40 years silang nag-wander sa wilderness at malapit na sila sa promised land sa panahon ni Joshua. Isang ilog na lang at makakatapak na sila sa promised land. So kung titingnan po natin yung mapa na yan, actually naputol siya, kaya ipakita yung buo. Zoom in daw, zoom in. Ayan. Zoom out pala. Parang ano yun. So, ito po yung mapa ng Kanaan. Kung makikita nyo, merong mga camel dyan. Ayan po sila, Joshua, mga Israelita na pinamumunuan ni Joshua. So, bandang part yan, lower part, di na kasi nakita, doon sila nanggaling sa Moab. Doon si Moab namatay. So, alam naman natin na si Moab po ay hindi nakatapak sa promised land. Pero pinakita naman sa kanya ng Panginoon yung lupang pangako. Moises pala, sorry, sinasabi ko? Moises pala. So, hindi po nakatapak si Moises sa lupang pangako ng Panginoon dahil sa mga nangyari or kasalanan na nagawa ni Moises. At ang nangyari po, 2 tao lang ang natira sa generation nila, si Caleb and si Joshua. So, sa dami ng Israelita, dahil sa pagsuway nila sa Panginoon, ang natira ay 2 na lang. At eto na nga, si Joshua at Caleb ay malapit na makatapak sa promised land. So, ibig sabihin, nanggaling sila dito, meron silang lugar na pinagkampuhan bago sila tumawid sa Ilog Jordan, tapos bago sila makarating sa Jericho. So, ang nangyayari po, itong Ilog Jordan na po yan, ito yung marka or last boundary bago sila makarating doon sa promised land. So kung isipin nyo, ang lapit na nila, isang ilog na lang ang tatawirin nila, makakatapak na sila sa lupang pangako ng Panginoon. So excited na rin ba kayo makatapak sa lupang simbahang pangako ng Panginoon sa atin? Amen. At yung dalawang yan, si Joshua at si Caleb, ang kwento nila is sila yung dalawang espiya na pinadala ni Moises para tignan nila yung lupang pangako at sila lang ang, sa 12, 10 ang nagsinungaling, yung 2 ang natira. At yun na nga si Joshua at si Caleb, nalilito sa pangalan. At namatay si Moises sa Moab, yung nabanggit ko yung bandang lower part na pinanggalingan ng mga Israelita. Kaya ang Panginoon ay nagsugo ng bagong leader na mamumuno sa Israelita sa pagpasok nila sa lupang pangako ng Panginoon. Pero bago sila makapasok sa lupang pangako ng Panginoon, ayan na nga ang malaking maaring makita natin na pagsubok sa kanila bago sila makatapak sa lupang pangako. Itong Jordan River na yan. So ngayon, alam ko nag-exist pa siya, no? Exist pa siya ngayon. Pwede nyo i-search anong meron sa Ilog Jordan. Actually, ang Ilog Jordan, ayan, nagmumula dun sa dulo, Sea of Galilee hanggang niya papunta. So, mula sa taas, pababa, etong may arrow na yan, ayun yung pinaka-Ilog Jordan. Ang tubig niya ay papunta dun sa Dead Sea, sa yung malaking ano na yan. So, di ba, pagka nasa lower part na, malakas na yung current ng bagsak ng tubig. Kasi, paano na siya bagsak na pala, malapit na dun sa basta pababa na siya. So, malalaman natin anong meron. So, before sila tumawid sa Jordan River, may mga preparation po silang ginawa. Hindi muna sila agad tumawid. Na kung tutusin, ayan na nga, malapit na sila, pwede na nilang languyin, tawirin.
So pwede na nilang sugurin agad kasi tayo nga pagka nalalaman nating may swimming, 'di ba? Excited tayo. Actually, may karamihan nga kabataan dati. Pag pagtungtong mo pa lang sa resort, hindi mo pa nalalapag yung gamit mo, tumatalon na agad sa dagat o kaya sa swimming pool. Relate? Ganun si ano. So ganun 'di ba? Kasi ayan na eh. Ito na pinaka-ini-excite natin na swimming dahil every summer lang naman tayo nakakapag-swimming. So pag nakakita tayo ng dagat, ng mga pool, grabe na excitement natin. Lalo na kung ayun yung pinangako sa'yo ng magulang mo na anak, ito yung birthday gift ko sa'yo, magsiswimming tayo kasama ng mga kaibigan mo. So wala na, hindi ka na mag-iisip pag nandun ka na, tatalong ka na lang, hayaan mo na yung pamilya mo na mag-ready ng mga gamit, ng mga kakainin nyo. Pero kakaiba sila. Grabe yung temptation, grabe din naman yung obedience, saka yung patience ng mga Israelita. So hindi sila agad tumawid sa Ilog Jordan, may mga preparasyon silang ginawa. Mamaya isa-isain po natin yan. At nung tumawid din sila sa Ilog Jordan, may nangyari din na amazing things. At after nilang tumawid sa Ilog Jordan, meron din ulit silang ginawa na isang bagay na talaga namang makakapagpalugod sa Panginoon. At itong mga nangyari sa Israelita, nung pumasok sila or bago sila pumasok sa Promised Land, pwede rin po itong mangyari sa ating ngayon, sa ating generation ngayon. Actually, yung mga experiences nila ay posibleng nararanasan natin ngayon or mararanasan din natin ngayon. Kaya are you ready, church, na marinig ang kwento ng mga Israelita nung pumasok sila sa Promised Land? Kasi alam naman natin, bawat story in the Bible, meron siyang mga aral, turo na talagang mapupulot natin na magbibigay sa atin ng turo at lalo na ngayon na nagre-ready tayo para sa ating church renovation. So una doon, bago sila tumawid sa Promised Land, sa Ilog Jordan, of course, una dyan, nag-assign ang Panginoon ng leader. Makikita natin yan sa Joshua 1 hanggang 5. Nang mamatay si Moises na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanang kamay ni Moises na si Joshua na anak ni Nun, patay na ang lingkod kong si Moises, kaya ngayon maghanda kayo, ikaw at ang lahat ng Israelita, sa pagtawid ng Ilog Jordan papunta sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Ayon sa ipinangako ko kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing mararating ninyo. Ito ang magiging teritoryo nyo, mula disyerto sa timog hanggang sa kabundukan ng Lebanon sa hilaga at mula sa ilog ng Euphrates sa silangan hanggang sa dagat na Mediterranean sa kaluran at ang lupain ng mga Hiteo. So nag-assign po ang Panginoon ng leader na mamumuno sa kanila. Dahil namatay na nga si Moises, si Joshua ang naging successor. Siya po ang pinalit ng Panginoon para mamuno. So makikita po natin dito na ang Panginoon Diyos ang nagtatalaga ng mga leader, ng mga mamumuno sa mga mamamayan, sa bansang Pilipinas, sa simbahan, sa lahat, kahit sa school, sa PTA ng mga teacher, ng mga magulang. Laging ang Diyos ang nagtatalaga po niyan. At si Joshua, ang pinili ng Panginoon, makikita natin kung bakit siya pinili ng Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 34:9, ngayon si Joshua na anak ni Nun ay binigyan ng espiritu ng karunungan dahil pinili siya ni Moises na pumalit sa kanya sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay nito sa kanya. Kaya sinunod siya ng mga Israelita at ginawa nilang lahat ng inuutos ng Panginoon. Sa English version, sinabi po dyan, si Joshua ay spirit-filled. So siya, puno siya ng espiritu ng Panginoon. Si Joshua ay hindi lang basta puspos. Pag sinabi natin puspos, ibig sabihin, meron siyang pananampalataya sa Panginoon. At isa yon sa mga bagay na naging dahilan kung bakit siyang pinili ng Panginoon. Aside sa pananampalataya niya sa Panginoon, meron din siyang strong leadership qualities. Kagaya nung mga na-discuss kanina ni Pastor Louie nung morning, kung kayo po ay naka-attend or nakakinig, makikita natin kung ano yung leadership skills na meron si Joshua. Na hindi lahat ng leader or hindi lahat ng mga namumuno ay may ganong kakayanan.
yung tanging mga spirit-filled lang or yung mga niluklok lang ng Panginoon ang may mga ganong katangian. At si Joshua din po ay, yun, aside dun sa full of spirit, may pananampalataya at meron siyang leadership qualities. So, ang Diyos ang nagpupili ng leader, hindi po ang mga tao. Actually, yung pagpatong ni Moises ng kamay kay Moises, ang nag-utos sa kanya ay ang Panginoon. So si Moises na nagbasbas sa kanya, pinatungan niya sa kamay, blinless niya si Joshua, pero ang nagsabi sa kanya noon na piliin or eto ang gawin mong kapalit mo na successor ng iyong leadership ay ang Panginoon pa din. So gumagamit ng Panginoon ng mga tao para i-anoint yung mga leaders natin, but still the final decision talaga ay nagmumula pa rin sa ating Panginoon. Kaya po sa darating na election mga kapatid, di ba? Maging wise po tayo sa ating pagpili. Kailangan natin ipanalangin kung sino yung ating mga leader or sino yung iboboto natin. Di ba? Sakto nalalapit din pala ang election, no? Kasi kadalasan, pag tao ang namili ng tao, of course, bias yan. May favoritism. Kapag madalas mong naririnig, nakikita yung pangalan niya, or madalas mong nakakasama, madalas na may nakukuha ka na benepisyo, sila lang yung mga tao na pinipili mo. Or sabihin na natin, binoboto ng mga tao. Ganina, yung kanta na isang kandidato, kabisado na namin kasi diyan nakapwesto diyan sa tapat ng church natin, paulit-ulit lang. Diba? Pero hindi porket ganon, hindi ibig sabihin po nun, sila na ang ating iboboto. Kailangan pa rin nating humingi ng guidance, seek ng wisdom sa Panginoon kung sino yung ating iboboto. Sabi nga dapat, di ba, may takot sa Panginoon, may pananampalataya, may hindi lang pag-ibig sa sarili, kundi may pagmamahal sa bayan niya or sa church niya. Nagiging makabayan na tayo dito. So, ang Diyos ang pumipili, and as a follower ng Panginoon, makikita natin sa Joshua 1:16 to 18, dahil pag merong leader, of course, merong follower. Diba? Nag-assign ng Panginoon ng leader, anong part ng mga follower? Sundin ang pinapagawa ng leader na tinalaga ng Panginoon. Sabi sa Joshua 1:16 to 18, sumagot sila kay Joshua, "Gagawin namin ang lahat ng sinasabi nyo at pupunta kami kahit saan nyo kami ipadala." So ang sarap siguro sa pakiramdam, lalo na ni Joshua, nung ito yung sinagot sa kanya ng mga Israelita, na kahit saan daw siya magpunta ay sasamahan siya. At kahit anong ipagawa ay gagawin niya ng mga tao, susundin nila. Hindi sila nagtanong kung para saan, kundi kusang loob sila na sumama kay Joshua. At alam naman natin na pangako to sa mga ninuno nila na nakikinabang na lang din sila, pero alam nila na ang Panginoon ay tapat sa pangako, so nag-comply sila or sumunod sila. Inangkin nila na kanila din yung pangako ng Panginoon sa mga ninuno nila. So bilang tugon, nirespeto nila yung decision ng ating Panginoon. So we must respect, syempre, sino yung in-appoint ng Panginoon na leader na ating simbahan. So pangalawa, nag-consecrate sila. Consecrate or nilinis nila yung kanilang mga sarili. Nagpakalinis sila. Sabi sa Joshua 3, verse 1 to 5, "Maaga pa'y bumangon na si Joshua at ang lahat ng mga Israelita. Umalis sila sa Shittim at pumunta sa ilog ng Jordan. Nagkampo muna sila roon bago sila tumawid. Pagkalipas ng 3 araw, nag-ikot sa kampo ng mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita niyong dinadala ng mga pari na mga Libita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos, sumunod kayo sa kanila para malaman nyo kung saan kayo dadaan dahil hindi pa kayo nakakadaan doon. Pero huwag kayo lalapit sa kahon ng kasunduan, magkakaroon kayo ng agwat na 1 kilometro. So pagkatapos, sinabi ni Joshua sa mga tao, linisin nyo ang inyong sarili.
Dahil bukas ipapakita sa inyo ng Panginoon ang mga kamanghang-manghang bagay. Sinabi rin ni Joshua sa mga pari, dalhin niyo ang kahon ng kasunduan at mauna kayo sa mga tao. So makikita po natin dito na bago sila tumawid sa Promised Land, yung nabanggit ko nga kanina, nag-prepare po sila. Sinanctify nila yung kanilang mga sarili. Nilinis muna nila yung sarili nila dahil alam nila na yung lupang pangako ng Panginoon ay hindi lang siya basta lupang pangako, kundi yung lupa na yon ay banal. Dahil ang Diyos nun ay banal. So, ang pwedeng tinutukoy na paglilinis dito ay yung katulad ng paglilinis na ginawa nila Moises, which is naligo sila, nagpalit sila ng damit, kinonsecrate nila sarili nila. Kumbaga, nag-abstain sila sa mga certain things like hindi sila gumawa ng mga common things na ginagawa nila everyday para makapag-focus sila sa pagpapalinis or makalapit sila sa Panginoon. So, ibig sabihin, abstinence nung mga ginagawa, kumbaga, aalisin talaga muna nila for the meantime, yung mga nakaugalian nilang mga pamumuhay, like yung pagtatrabaho, yung mga pag-aani. So lahat yan ay ginawa nila bilang paglilinis nila sa ating mga sarili. So it took 3 days bago sila tumawid sa Ilog Jordan. Sabi ko nga kanina, tanaw na nila yung Ilog Jordan. Pero hindi sila na-tempt na pangunahan yung pinapangunahan ng Panginoon. Bagkus naghintay sila at nilinis nila ang kanilang sarili sa pamamagitan nga ng paglilinis ng kanilang mga damit at mga sarili. Ang consecration, nagsiserve siya as symbolic act of dedication and preparation for a holy occasion. So talagang kinukonsider nila na ang pagkamit nila sa Promised Land ay isang holy na okasyon na tanging mga taong pinangakuan lang ng Panginoon ang makakakamit o makakakamtan ng bagay na yon. So, bakit nila kailangan mag-consecrate? Alam naman natin na ang Diyos ay banal, so we must be holy. Tanging ang mga may malinis at may pananampalataya lamang ang makakakita ng pangako ng Panginoon or ng mga kamanghamanghang bagay. So, unfair ba ang Panginoon? Kasi, bakit hindi nakikita ng lahat ng tao yung miracles and wonders ng Lord? Napaisip ba kayo nun? Actually, hindi po unfair ang Panginoon. Pinapakita ng Panginoon ang kanyang kamanghamanghang bagay sa lahat ng tao. Yun nga lang, yung may mga pananampalataya lang ang totoong nakakakita at nakaka-appreciate ng bagay na yon. So kung wala po tayong pananampalataya, kahit na ilang beses tayong gisingin ng Panginoon, kung hindi natin ina-acknowledge na nagmula ito sa Panginoon, hindi natin makikita na gumagawa ng kamanghamanghang bagay ang Panginoon sa buhay natin. So, may mga tao naman na nakikita na nila, kagaya, sabi nga nila, tumingin ka lang sa langit, sa mga paligid mo, sa mga tao, sa mga anak mo habang natutulog sila, sa asawa mo na napakapogi, naglilinis, naglalaba, matutuwa ka na. Masasabi mo na, kamangha-mangha ang Panginoon na binigyan niya ako ng gantong pamilya or gantong simbahan, ng gantong buhay. Bakit? Diba? Hindi ka yun. Hindi, si Pastor yun. So, maraming bagay ang ginagawa ang Panginoon sa buhay natin na kamangha-mangha. It takes lang talaga to have faith in the Lord. So, kung wala tayong pananampalataya, kahit nag-alay ng Diyos ng buhay niya sa krus ng Kalbaryo, kung hindi ka naniniwala sa paglilinis, sa pagtutubos, o sa pagpapatawad niya sa kasalanan natin, baliwala yun. Kaya kailangan natin panampalatayaan ang bagay na yon kasi totoong nangyari po ang bagay na yon. At kung hindi mo paniniwalaan, walang nawala kay Jesus nung napako siya sa krus. Ang may nawala sa atin dahil hindi natin makakamtan yung buhay na walang hanggan. So kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, ibinigay na sa atin ng Panginoon yon. Ang kailangan na lang natin gawin ay panampalatayaan ng bagay na yon. Sa pangatlo, ayan na, tinawid na nila yung river. So ito yung exciting part para sa akin.
Kasi sabi dito sa 9-11, kaya tinawag ni Joshua ang mga tao. Halika kayo, sasabihin ko sa inyo kung ano ang sinabi ng Panginoon ng inyong Diyos. Ngayon, malalaman nyo na sumasa inyo ang buhay na Diyos dahil siguradong itataboy niya papalayo sa inyo ang mga Kananeo, Heteo, Hiveo, Perezeo, Gergazeo, Amoreo, at Jebuseo. So ayan, sila, ay wala pala yung mapa. Yung sa mapa makikita nyo, di ba, ito yung Ilog Jordan na mahaba. Yung kabilang part, ayun po yung buong Kanaan. So bawat lugar, meron po dyan mga naninirahan, mga tribo. So sabi ng Panginoon sa kanila, ayan yung mga names. So mahirap banggitin isa-isa, huwag na ulitin. So ayun yun, lahat ng mga nabanggit, alam ko 7 tribes yon. Sabi sa kanilang Panginoon, sasakupin nyo ang 7 tribes na yon. At ayun nga, then, spoiler alert, nasakop naman talaga nga nila yon. So sabi dito, kaya ngayon pumili kayo ng 12, isa sa bawat lahi ng Israel. Kapag lumusong na ang mga pari na tagapbuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, ang Panginoon na makapangyarihan sa buong mundo, hihinto ang pagdaloy ng tubig sa ilog ng Jordan. So hindi lang, ito yung pangalawang beses na naghimala ang Diyos sa pamamagitan nung pagpapatuyo ng una kasi yung yung ilog, yung kay baka makalimutan ko na naman, Abraham, yung hinati niya yung dagat. Ay, Moises, di ba? Si Moises. Tapos, ito naman yung pangalawa. Sa pinili muli ng Panginoon, si Joshua naman, sa panahon ni Joshua naman, ganun din ang ginawa ng Panginoon. Hinati or pinatigil naman niya ang pag-agos ng ilog. Kasi ang dagat, stagnant yan di ba? Ang ilog naman, so nagmumula sa taas, pa ganyan. So, instead na hatiin, iba naman ang ginawa ng Panginoon. Pinatigil naman niya yung ilog Jordan. So, nakita natin na ang ilog Jordan, sa may taas ng part, may lugar doon, Adam ang nakalagay, doon na-imbak yung lahat ng tubig. So, nangyari, kumbaga pag ganyan siya, nandito sila, andito yung tubig or yung ilog na ipon, tapos kaya nakatawid sila doon sa ilog Jordan. Sabi dito, pagkatapak daw, hihinto ang pagdaloy ng tubig sa ilog Jordan. Ang tubig nito mula sa itaas ay maiipon sa isang lugar. So sinabi rin dito, anihan noon at umaapaw ang tubig sa pampang ng ilog ng Jordan. Umalis ang mga tao sa kampo nila para tumawid sa ilog. Nauuna sa kanila ang mga paring buhat ang kahon ng kasunduan. Paglusong ng mga pari sa ilog, huminto agad sa pagdaloy ang tubig, naipon ang tubig sa malayo sa lugar na tinatawag na Adam, isang bayan malapit sa Zaretan. Walang tubig na dumalay papunta sa dagat na patay, kaya nakatawid ang mga tao sa lugar na malapit sa Jericho. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi ako talaga amazed ako sa bagay na to. Sinong kayang magpahinto ng ilog na napakalakas? Sabi nga dito, anihan Tapos sabi pa, may part na sinabi dito na yung tubig mula sa ilog Jordan, umaapaw daw sa mga tabing pasigan, basta yun, sa may tabi. So ibig sabihin, sobrang lakas talaga nung aloy ng ilog na yon. Pero nagawa siyang pahintuin ng Panginoon. At makikita natin dito una, yung sinabi dito na yung mga pari na nagdadala ng mga kahon, Ark ng Covenant, makita natin dito na pinangungunahan sila or inalaw nila na manguna yung Ark of the Covenant bago sila tumawid. So alam naman natin ang Ark of the Covenant ay nagsisimbolize siya ng God's presence. So ngayon wala tayong ganon, pero alam naman natin, it symbolizes yung God's presence. So lahat ng mga ginagawa natin, we must talaga na ang Lord ang manguna sa atin. So hindi lang nanguna spiritually ang Lord sa kanila, but also literally and symbolically. Paano literally? Kaya nanguna, posible na pinauna nila na yung Ark of Covenant yung mauna sa kanila. Sinabi kasi dito sa part na to na para makita ng mga tao kung saan sila dadaan.
Ang Ark of the Covenant ay buhat-buhat siya ng mga pari. Pag binuhat, syempre nakaangat yan, hindi siya pwedeng buhatin na nakababa lang, kasi holy yon, hindi siya pwedeng madumihan, hindi siya pwedeng malapitan. Actually, sabi nga dito, pag nauna na ang Ark of the Covenant na dala ng mga pari, dapat meron kayong 1 kilometer na distance daw sa Ark of the Covenant, kasi nga banal yon, so hindi pwede na makalapit ang lahat. So makikita natin dito na yung Ark of the Covenant, nagsilbi siya na guidance sa mga Israelites para alam nila kung saan sila dadaan. Kasi ang dami ng Israelites di ba? Pag sumigaw si Joshua, kulang yung sigaw niya para masabi, ay, dito tayo. Di ba? Dito tayo tatawid. Ang laki-laki ng ilog Jordan. Mamaya may tumawid doon, meron dito, kanya-kanya, di ba? So yung Ark of the Covenant, ang nagsibi na guidance sa kanila para alam nila kung sila tatawid. So, ayun yung sinabi na pag nakita nyo na binuhat na ito ng mga pare, ayun yung simbolo na, or ito yung guidance natin na dito rin kayo dadaan. So, ibig sabihin, ang presence ng Lord ngayon ang siya nagbibigay sa atin ng guidance kung saan tayo tutungo. Kung anong anong bagay, or ano yung mga tatahakin natin sa buhay. At pangalawa, makikita natin dito na huminto ang pagdaloy ng tubig pagkalusong ng mga pari or pagkatapak nila doon sa ilog Jordan. Actually, hindi madali pong paniwalaan yun na yung sinabi ni Joshua na yung in-instruct sa kanya ng Panginoon, tapos sinabi niya sa mga Israelita, lalo na sa mga pari, hindi siya madaling paniwalaan. Kahit nga tayo, di ba mahirap siya paniwalaan na hihinto yung ilog Jordan. Pero makikita natin dito na madalas, hinihintay lang ng Panginoon na mag-take steps tayo sa ating pananampalataya bago siya magpakita ng mga himala. So, hindi talaga nakikita siya ng mga tao nang walang pananampalataya sa Panginoon. So, kung hindi sila naniwala na pahihintuin ng Panginoon yung ilog Jordan, malamang baka abutin na naman sila ng 40 years. Doon lang sa lugar na yon bago sila tumawid. So another 40 years na naman mahintayin nila bago sila makatawid dahil di sila nanampalataya. So dahil sa pananampalataya ni Joshua at ng Israelita, may ginawa ang Panginoon. God make a way for those people na naniniwala at nananampalataya sa Kanya. So kung wala silang pananampalataya, wala rin promised land na nakamtan ang mga Israelita na ito. At buti na lang, humakbang sila sa kanilang pananampalataya. Kaya kailangan din natin ihakbang ang ating pananampalataya. At pang-apat, nagtayo sila ng isang memorial stone. Sabi sa Joshua 4, nang makatawid na ang lahat ng mamamayan ng Israel sa ilog ng Jordan, sinabi ng Panginoon kay Joshua, pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lahi, at utusan ng bawat isa sa kanila na kumuha ng isang bato sa gitna ng ilog doon sa kinakatatayuan ng mga pare. Pagkatapos dadalhin nila ito sa lugar na tutuluyan nyo ngayong gabi. Talon tayo sa part na, gawin nyo agad itong monumento, sa verse 6 po ito, bilang alaala sa ginawa ng Panginoon. Sa darating ng panahon, kapag nagtanong ang mga anak nyo kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin nyo sa kanila na huminto sa pagdaloy ang ilog ng Jordan nang itawid dito ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. Ang mga batong ito ay isang alaala para sa mga mamamayan ng Israel magpakailanman. So, nakatawid po sila sa ilog Jordan at nakatapak na po sila sa lupang pangako ng Panginoon. Sabi ko kanina, may ginawa rin sila nung nag-cross na sila, tumawid na sila sa ilog Jordan. At ito po ay yung nagtayo sila ng mga bato bilang alaala na sa lugar na ito naghimala ang Panginoon. So ito yung naging simbolo or patunay na tinutulungan sila ng Panginoon na makapasok sa Promised Land. Dahil hindi porket pangako na yun ng Panginoon, iiwan niya na tayo, hindi siya ganon. Sasamahan niya pa rin ang mga tao niya, mga lingkod niya, mga anak niya, para makapasok na tuluyan doon sa Promised Land. And ito doon yung act of thanksgiving nila sa Panginoon dahil nakarating sila doon sa Promised Land. So, akala niyo po tapos na tayo? Story pa lang po ito ng ating ninuno na si Joshua nung nakapasok sila sa Promised Land. At gaya ng sabi ko kanina,
yung nangyari kala Joshua ay pwedeng mangyari din po sa atin. Yung Joshua generation and ICF today generation is almost alike. Halos parehas po tayo ng mga nararanasan or pinagdadaanan. Napapanahon po talaga na ito yung mensahe ng Panginoon sa atin dahil magpapatayo po tayo ng simbahan natin. At yung apat na na-discuss natin, babalikan natin, yung una po ay nag-assign ng Lord ng leader. Pangalawa, anong natatandaan nyo? Kinonsecrate nila yung sarili nila. Pangatlo, tumawid sila sa river. At pang-apat, nagtayo sila ng memorial stone. Ginagawa at gagawin din po natin yung apat na yan. Actually, ginawa na ng Panginoon, ginagawa niya ngayon at may gagawin pa siya. Una, nag-assign ng Lord ng leader sa ating simbahan. Specific dito sa ICF Church. Naglagay po siya ng isang leader, kagaya ni Joshua na namuno sa mga Israelita. May nilagay din po ang Panginoon na leader dito sa ating church. Alam naman natin, hindi na natin ipagkakait yan, ang pastors natin. At ang good leader, necessary po talaga yan sa bawat ministry, sa mga buhay natin, sa mga ginagawa nating act para sa Panginoon, nasa loob man tayo ng church or nasa labas, necessary po ang pagkakaroon ng good leader. Dahil kung wala tayong good leader, expect na natin na magulo ang isang bagay. Magulo ang simbahan. Kung walang leader, kung wala si Joshua na inasay ng Panginoon, watak-watak sila. Possible nga na hindi sila makarating doon sa promised land ulit, baka tumagal na naman sila. So imagine, ang simbahan na walang leader. Ang dami natin, siguro nasa 50 tayo ngayon. Iba-iba ng personality, iba't iba ng pananaw sa buhay. Kung lahat tayo magsasalita patungkol sa renovation ng church natin, sinong pakikinggan natin? Diba? Sino yung kaninong panig or tinig ang pakikinggan natin kung lahat ay magsasalita? Diba? Kaya nag-assign ng Panginoon ng leader para yung leader na to makikinig sa mga tinig ng mga lingkod niya, ng mga membro niya, tapos idudulog niya sa Panginoon. Kapag binigyan siya nag-reveal sa kanya Panginoon, at ayun yung gusto ng mensahe ng Panginoon, so sasabihin niya sa lahat ng congregation at ayun yung gagawin natin. So kaya itong renovation natin actually, last year pa po ata tayo nagplano ng church renovation bago pa magkasal. Ginather tayo, tapos meron tayong mga, nagbigay ng mga suggestion, kung ano yung mga gagawin. So na-delay tayo ng 2 years, but sa Diyos ang papuri dahil this year, magaganap na to, mangyayari na to. In Jesus' name. At alam naman natin na ang Lord ang nagtatalaga ng leader at nagbibigay din ng Panginoon ng kanyang mga follower. Kagaya ng mga Israelita na kasama, di ba kung maalala nyo, sinabi nila na susunod kami, kung ano yung papagawa nyo, kung saan nyo papadala, gagawin namin or susunod kami, pupunta kami sa lugar kung saan mo gusto. At bilang tagasunod ng Panginoon, hindi tayo naging part ng church or ng project na to question yung calling ng Panginoon sa tinawag niya. Hindi po tayo nandito to question kung bakit ipapatayo yung church, kung bakit ngayon pa, or kung saan tayo kukuha ng mga ganito ganyan. So hindi tayo nandito para sisihin si ganito, baka dumating sa punto na ma-delay, pero in Jesus' name, wag naman. Pero hindi natin alam, di ba, hindi natin alam mangyayari. Only God knows lang talaga eh. Pero as a follower ng Panginoon, hindi tayo tinalaga or nilagay ng Panginoon para magsisihan, magpataasan. Kasi simple lang po eh. Kung kayo po ang tinawag, kung ako ang tinawag ng Panginoon bilang leader ng simbahan nito, sana tumugon ako. Diba? Pero kung hindi ako yung tinatawag, tapos hindi ako tumugon, maglalagay ang Panginoon ng leader na willing, may heart, may desire para sa Lord at sa mga anak niya. Kaya mapalad tayo dahil hindi tao ang nagtatalaga ng leader natin. Hindi by nomination yung nagawang pag-a-assign ng leader ng church natin.
by God's appointment po ang nangyari. So by God's grace, kung bakit nagkaroon tayo ng leaders, ng pastors dito sa ating simbahan. So as a follower, ang part po natin ay manalangin para palakasin ang ating leader at para palakasin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang part po natin is to obey and follow God's instructions, i-respect yung God's decision, at makipag-cooperate po tayo sa mga tasks na ipinapagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng ating leader. At alam naman natin na ang leader ay meron siyang great factor to win the battle. Nasa battle po tayo ngayon eh. At meron ding great impact ang membro para maipanalo natin yung battle natin, yung follower. So kagaya ng banggit ni Pastor, yung sa kwento nga ni Tobaya, yung kaninang morning, isa lang yan na nagkasala. Pero grabe yung domino effect niya. Hanggang sa lahat, pati yung mga Levita na ang Diyos ang pumili, mga pare, basta lahat ng lingkod ng Panginoon dahil sa kasalanan ng isa, nag-domino effect. Yung lahat ng mga yon nakapaligid sa Kanya ay hindi na din naglingkod sa Panginoon, tumalikod na. So one is talaga, kahit sabi mong maliit lang yan, nag-iisa lang yan, it can break talaga, or pwede siyang makapag-build ng isang bagay, or makapag-create ng isang victory. So, nandito po tayo para magtulungan. Meron tayong leader, and meron din tayong follower. At tayo po yung nilagay ng Panginoon na maging follower dito sa simbahan. So, pangalawa, nag-consecrate sila ng kanilang mga sarili, nilinis nila, at good thing kasi ginagawa na po natin siya ngayon. Nagpe-prayer and fasting tayo for 5 days na, no? 5 days na simula ng Wednesday. So, bukas po ay pang-6 na araw na. At pag natapos ng bukas, 15 days na lang. So, mabilis lang po yun. Actually, karamihan dito ay nakakatuwa dahil nag-e-enjoy po sila sa prayer and fasting. Talagang sacrifice lang talaga. Kung makikita niyo yung mga eye bags namin, ang lalaki na. Dahil anong oras na kami nakakatulog, tapos gigising ng maaga. So, wala naman yun eh, di ba? Kung kapalit naman nun ay walang hanggang pagpapala, or ang kapalit naman nun ay ang ating church renovation. So, maliit na bagay lang yan. Eye bag lang yan, pwede namang magmas. After na lang, doon na lang kami bawi tayo. Bili tayo ng mga patch hanggang sa mata. Kung nangayayat, balik na, kain na lang ulit ng marami, samgyup na lang, after ng fasting, di ba? 21 days lang po ito. Kailangan po natin talagang mag-prayer and fasting. I-consecrate natin ang ating sarili. Alam naman natin na ang fasting ay pagpipigil or sakripisyo natin, sinasakripisyo natin yung mga makalamang bagay natin o yung mga personal na gusto natin para makamit natin kung ano yung kalooban ng Panginoon, kung ano yung gusto niya sa atin, kung ano yung gusto niya ipagawa sa simbahan natin. Sabi nga, di ba, secondary na lang talaga ang pumayat. Actually, di ba, ako nag-walking talaga ako every morning, prayer walking talaga ginagawa ko. Siguro nakakaabot din ako. Basta kung magsimula hanggang matapos, nakaka-almost 1 hour din ako. Secondary na lang yung pumayat. Pero ang main focus talaga or main goal po talaga natin is marinig yung tinig ng Panginoon. Kung ano yung kalooban ng Panginoon sa renovation na ating ginagawa. At ang fasting na yan ay hindi lang siya dapat ngayon ginagawa. Pwede rin naman after ng fasting kung gusto po natin ituloy. Kasi ang fasting naman, kahit na meron ka nga dong maliit na pinapanalangin kung gusto mo i-fast sa Panginoon, naguguluhan ka, pwede mong i-fast yan sa Panginoon, mag-prayer fasting ka. So, anytime pwede po tayo mag-prayer and fasting. Sakto lang talaga ngayon, we required po talaga na ang lahat ay mag-fasting. Kahit hindi na lang sa food, kahit na lang sa social media, mag-detox tayo ng mga social media, pero we required po talaga prayer and fasting, fasting in terms po sa mga kinakain natin, sa mga ginagawa nating panunood or binge watching, ganyan-ganyan. Dahil kapatid, ang real battle po natin dito ay hindi lang spiritual.
pati physical. Battle din natin yan. At financial, higit sa lahat. Ayun po talaga ang pinaka battle natin, yung tatlong bagay na yan. Spiritual, may isang tao lang na hindi nananampalataya na mapapagawang simbahan. Finish na. Lahat po ba tayo dito ay naniniwala na mapapagawang simbahan? Taas po ang kamay. Check natin. Mamaya kasi may say, di ba, na hindi pala naniniwala na mapapagawa ang church, paano na lang yung mga nananampalataya? Di ba? Nakakalungkot naman. Yung mga hindi naniniwala. Pero meron pa po kayong ilang days, ilang weeks to believe, to have faith in God na mapapagawa niya to. Pero we pray na lahat po ng mga nandito sa loob ng simbahan, nasa online man, ay naniniwala na mapapagawa ang simbahan niya ngayong taon. At physical, battle yan dahil sanay tayo sa meat, di ba? Kasi di naman tayo American style na bread lang. So talagang nasanay tayo na may meat. So kanina may nagtanong kung pwede meat. Parang tinetest ata tayo kung pwede silang lumusot Nag-mentoring kasi sila Pero hindi yon, hindi talaga muna. Pero ayun yung physical battle and of course, yung financial battle natin. Nakita nyo naman po kung ano yung laman ng ating church fund. Alam nyo kung magkano, di ba? Pero marami nagsasabi sa atin na ang pananampalataya, dapat daw samahan ng gawa. May gawa naman tayo Nag-share and like nga tayo ng mga posts Diba? Through sharing nung post na yon, pwede siyang makaabot sa malayong lugar. At pag may nakakita nun, pag may tinatch siyang Panginoon, pwedeng gamitin yun ng Panginoon. So we have action pa din. May ginagawa pa rin tayo. Pero when it comes talaga, kung titignan natin yung financial natin, wala. Hindi wala. Bawal pala magsabi ng wala. Meron, di lang sapat. Pero, andyan na yan. Ang kailangan na lang natin harapin yung ating battle. Kaya pangatlo, we will cross the river. Tatawid tayo sa river. Actually, hindi ko alam kung anong klaseng river. Sa kanila, kasi literal na river Sa atin, posibleng, yung river na ito ay yung comfort zone natin. Yung comfort zone natin na okay na tong church na to. Mahalaga, meron namang nauupuan, meron namang lugar kung saan nakakapag-gather, may lugar naman kung saan kami nakakapagpuri, samba, sama-sama. So, comfort, masyado na tayong na-comfort na meron tayong gantong structure, pero kung titingnan talaga natin, ang ibang church, hindi sa nagkukumpara, pero alam naman natin, pag sinabing church, madalas puti, malinis, may aircon. Pag sinabing church, maaliwalas, di ba? Di ba maaliwalas? Mabaho ba? Grabe ka. Sige, sabihin natin, mabango. Merong mga lumilipad dyan, mga humidifier. So, ipis nga lang. Di ba, kung titignan natin yung... Ayun, nandiyan mo, nasa gitna. Di ba? Yung church, walang pusa, walang nagdudumi. Para kung titingnan natin yung structure ng mga ibang simbahan, ganun yung definition nila. At kung titingnan natin yung church natin, actually, nasanay lang talaga tayo, kaya para sa atin, okay na to. Maisalya, okay na to, mahalaga na, nakakaupo kami, nililinisin naman yan, may stage naman. Buti nga may stage tayo Yung iba wala tagang baba, pantay lang, pero meron naman stage. Wala nasa comfort zone talaga tayo. Kailangan na po talaga nating tumawid sa river. Kailangan na nating umalis sa comfort zone natin. Hindi na po talaga wise ang structure ng ating building. Hindi naman sa tinatakot ko po kayo, pero syempre, kung titignan po natin, gawang lang po ito hindi engineer, no? Local made. Gawang lang to. Nagpa-practice. So, hindi po talaga siya practical or wise yung structure niya. Glory to God na lang talaga, every time na may lindol, walang nangyayari, walang nagigiba, wala namang nakikitang warak. Pero kung lalabas po tayo, pupunta tayo sa ibang simbahan,
like ng Pasig, di ba? Nakita natin talaga na, ay, ganito pala yung church. Kaya pag pupunta kami ng Pasig, ang saya-saya namin. Nasa unahan kami palagi. Kasi ang maliwalas, maputi, ang ganda ng lightning nila. Tapos malamig pa kasi aircon. So hindi naman namin, hindi ko pinagpapalit yung simbahan natin sa simbahan ng iba. Tingnan lang talaga natin yung katotohanan na hindi na po talaga comforting itong lugar na ito. So, nasa comfort zone tayo. So, hindi na siya comforting. Very uncomforting na po talaga. Kaya kailangan na po nating magsimula at umalis dito sa comfort zone natin. So, pwede rin naman na ang tinutukoy dito na magkocross tayo ng river is yung groundbreaking. Nagagawin natin sa April 27. Ang groundbreaking is, alam ko isang holy occasion din siya na ginagawa ng mga nagpapatayo ng simbahan. Baga, ano yung parang tinatalaga or pinagkakatiwala nila sa Panginoon na itong gigibain nilang lugar or itatayo nilang bagong simbahan ay para pa rin sa Panginoon. So baka yun, baka dun mag-start, dun kailangan natin mag-start ng, dun tayo tatawid, dun tayo mag-start sa pagka-groundbreaking at doon magsisimula ang Panginoon sa pagkilos niya sa buhay natin. At gaya ng mga Israelita, hinayaan nila ng presensya ng Panginoon ang mag-lead sa kanila, same with us. Ganun po pa rin dapat ang ating ginagawa at sa Diyos ang papuri kasi yun naman talagang ginagawa natin hanggang ngayon. Hindi tayo nagde-decide ng mga pansarili nating kagustuhan. Kaya tayo nagpe-prayer and fasting para malaman nga yung message ng Lord. At sa Diyos ang papuri kasi nagbibigay ang Lord ng vision and dreams, hindi lang sa isang tao, kundi sa maraming tao na talagang nag-share na kanilang experiences at nagbibigay confirmation sa atin na dapat na talaga nating ipatayo ang ating simbahan. At pangalawa, ihakbang natin ang ating pananampalataya. Maraming instances sa buhay natin na kailangan talaga nating humakbang para makita natin yung susunod na gagawin ng Panginoon. Kagaya ng mga Israelita kanina, kung hindi sila tumapak dun sa ilog na yon, hindi nila malalaman na kayang pahintuin ng Panginoon yung ilog na yon. At kung hindi tayo mag-groundbreaking, or hindi tayo alis sa comfort zone natin, hindi natin malalaman na meron pala si Lord na plano. Baka meron siyang gamitin na tao para mag-sponsor, in Jesus' name, di ba, hindi natin alam. O baka meron siyang, di natin alam, di ko alam din. Ang Diyos lang talaga nakakaalam kung ano yung mangyayari sa groundbreaking natin. Ang mahalaga, meron tayong planning. Meron tayong council na naka-assign para maglagay ng format kung ano yung susunod gagawin na sa groundbreaking. Hindi natin alam, baka pagdating ng groundbreaking, baka bigla na lang matapos ang mundo. Di ba? Hindi lang ito yung makikita natin, yung simbahan, kundi yung presence talaga ng Lord sa langit. Yung talaga, yung kalangitan na mismo, hindi natin alam. Baka naman pagkabiyak ng dito, ng pader, ng poste, bigla na lang bumuhos ang kayamanan, pagpapala, may 10 million, di ba Tita Annalyn? Hindi natin alam. Ang mahalaga, hinakbang natin yung pananampalataya natin. Kaya sa darating na groundbreaking, in-invite po namin ang lahat na umattend. Sa April 27 na po yan. Parang lang no? Like and share, attend po tayong lahat. Isang holy occasion po ang ating gagawin sa April 27. So, yun nga, in-invite din natin yung mga iba nating mga kapatid sa pananampalataya before na naging part ng simbahan kahit hindi na uma-attend. At ang Diyos ay inaalaw niya talaga ang isang bagay or inaalaw niya na maging part tayo ng successful na isang bagay sa buhay natin. So, hindi siya maramot na Panginoon or alam niya na magiging matagumpay tayo sa isang buhay. Alam niya yung pangako niya sa atin. And God wants na maging part tayo ng success na yon.
Gusto ng Panginoon na may gagawin siya, may gagawin din tayo. May gagawin ka at hayaan mo na ang Panginoon ang bahala sa susunod na yugto ng buhay natin. Kaya ang pang-apat, nag-build sila ng memorial stone, di ba, bilang alaala. Tayo naman po ay magte-testify ng works of God. We will testify kung ano yung gagawin ng Panginoon sa ating simbahan, sa ating buhay. Pwede rin naman tayo maglagay ng stone, di ba? Ano kayang pwede nating gamiting alaala na itong simbahan ay pinagawa ng Panginoon by our faith lang. Ba? Maglagay din mag-ano tayo ng 12 na maglalagay ng tapos ilalagay dyan sa gilid, sa altar, saan man. Pero ako naniniwala ko, yung building itself, isang patunay na po yun na may ginawa ang Diyos sa simbahang ito. From scratches, tapos biglang magugulat tayo, may first floor na, may second floor, hanggang sa third floor, God's willing, bigay niya sa atin. Pero mas maganda, kung yung buhay natin mismo, yung magta-testify or magsasabi sa mga susunod na generation, sa mga iba pang members, yung mga bagong mga makakakilala sa Panginoon, maganda kung tayo mag-share sa kanila, magkukwento, magsasabi na, uy, alam mo ba yung church natin? Ganto, ganyan. Ito yung simbahan natin dati, pero tingnan mo naman, ang ganda na ng simbahan natin ngayon. Ito na yung ginawa ng Panginoon, ito yung pangako niya sa atin na i-renovate or i-renovate niya yung church natin. So ito na, tayo yung magte-testify nun. Kasi tayo yung nakasaksi nung pagbabago or yung pagpapatayo ng simbahan ng Diyos. Kasi di naman makakapagtestigo ang isang tao kung wala siya doon, di ba? Kaya mapalad tayo kasi tayo po yung nilagay dito sa simbahan at yung generation natin, yung inallowed ng Panginoon para ma-experience natin yung renovation. Alam nyo ba, para rin tayong sila Moises at saka si Joshua. Sila Moises, yung mga dati nating mga members ng church, mga dating pastors, pinakita na sa kanila rin to ng Panginoon. I believe. Pinakita nila na i-renovate, papatayo tong bagong simbahan, aayusin. Pinakita na sa kanila. Hindi lang talaga sila nakatungtong or hindi sila yung gagamitin ng Panginoon para ipatayo or baka hindi sila yung gagamitin para mag-rebuild or hindi panahon nila. At tayo yung Joshua generation na ginagamit ngayon ng Panginoon para makapasok tayo sa promised church ng Panginoon. Tayo yung Joshua generation na nandito ngayon para mag-consecrate, para mag-cross ng river, para ihakbang yung pananampalataya natin. So ready po ba kayo na tumawid sa dagat na kagaya ng Ilog River para lang makamtan natin yung promised church ng Panginoon? Kaya naway, hindi natin makalimutan yung gagawin ng Diyos sa simbahan natin. Pag dumating na yung panahon na ito ay renovated na, we pray na nandito pa rin ang lahat na naglilingkod sa Panginoon dahil tayo yung magpapatunay sa mga tao na niligtas niya tayo at binigay niya pa sa atin yung pangako niya. Ang ating simbahan. At bilang konklusyon, sabi sa Joshua 1:5, walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sinabi ito ng Panginoon kay Joshua nung siya itinalaga na bilang successor ni Moises. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises, hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Magpakatatag ka at magpakatapang ka dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito para angkinin ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno nila. Kahapon nagkausap kami ng isang elder, sabi niya, shinare siya na book kay Daniel. Sabi niya, naulit daw yung nangyayari sa Bible. Kung ano daw yung nangyari kaila Daniel, kaila ganto, kaila Moises, Joshua, gaya. Naulit lang daw ngayon sa atin. Sabi niya, kung ano yung nangyari ngayon, parang halos naulit lang, na repeated itself nga lang daw talaga. At ang tugon ko naman sa kanya, actually, totoo po yun.
ang dapat natin pong gawin, kung ano yung natutunan nila, dapat kunin natin. Gamitin din natin kasi dahil naulit lang yung nangyari sa kanila, kung ano yung pagkakamali nila at yung natutunan nila, dinagayan sa Bible para din, pag tayo ay nakagawa ng isang bagay na nakasakit tayo sa Panginoon, kung ano yung natutunan nila, ganun din yung gawin nating action. So kung ano din yung pangako ng Panginoon kay Moises na sasamahan kita at di kita iiwan, yun din yung pangako niya kay Joshua. Yun din sabi niya, sasamahan kita at di kita iiwan. At yun din po ang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo iiwan at di niya tayo pababayaan man. Ang gawin lang po natin dapat ay maging matatag at matibay. Magpakatatag tayo. Sabihin man ng mga tao na buang yan. Kasi nga walang ang pero bakit magpapagawa? Lagi sinasabi ng isa nating kapatid sa pananampalataya, mayaman ng Panginoon natin. At sabihin natin, may ginagawa po kami. Nagko-consecrate po kami ng sarili namin. So pag tinanong ka, anong ginagawa mo, sister? Paano niyo mapapatayo yan? Nagpe-pray and fasting. Oh, di ba yun action, di ba? May ginagawa pa rin naman tayo. So, kaya hindi totoo yung sinasabi nila na mga buwang kayo, ganun. Puro kayo panalangin. Puro kayo asa sa Panginoon. Puro daw tayo asa. Wala naman daw tayong ginagawa. Excuse me, nagpe-prayer and fasting po kami, pang 5 days na po namin. Yeah? So may mukha na tayong ihaharap sa kanila kasi may ginagawa tayo para sa Panginoon. So, kung ang tanong ni Brother Renz nakaraan, last week, no? Sino daw yung sasama sa Panginoon? Ay, sasama sa leader natin kay Pastor Louie. So, ngayon ang tanong po natin, seryoso po ito. Manahilig sa seryoso, no? Seryoso to. Sino ang willing na tumawid sa Ilog Jordan ng buhay natin ngayon? Sana, I pray na makasama namin kayo hanggang sa pagtawid at hanggang sa pagtungtong natin sa bagong simbahan natin. Kaya sa Diyos ang papuri, pasalamatan natin siya at malapit na. Mag-pray po tayo, panalangin natin ang ating simbahan, ang ating renovation, ang ating groundbreaking, mga taong gagamitin niya, ang ating sarili, of course. Pag-pray natin. Lord, salamat po sa iyong pangako kay Moises, Joshua, at sa mga pangako mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kami ay payapa na sasamahan mo kami, hindi mo kami iiwan, at ibibigay mo sa amin kung ano yung ipinangako mo sa kanila, ay yun din ang ipangako na ibibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil kailanman hindi ka nagsinungaling, tapat ka sa pangako mo. Kaya dalangin namin, Panginoon, na gamitin mo ako, ang bawat isa sa amin. Linisin mo ang puso, ang isip ng bawat isa sa amin, dahil hindi masasaayos or sa katuparan, Panginoon, ang renovation ng church, Panginoon, kung kami mismo sa sarili namin ay hindi nagtitiwala sa iyo. Kaya Lord, ano man yung doubt na nakikita mo sa aming puso, maliit man to, malaki, pag-alinlangan, Lord, palitan mo to ng pag-asa, Panginoon. Palitan mo to ng kagalakan, ng excitement, Panginoon, na makakamtan namin, Panginoon, ang pagpapatayo ng simbahan ngayong taon mismo, Panginoon. We declare, Panginoon, na ingatan mo kami sa mga decision na aming gagawin. We declare, God, na sa aming prayer and fasting, sa mga sacrifices, efforts na ginagawa namin, God, ay nakikita mo to. At meron ka, Panginoon, na nakahandang plano, kapalit ng mga ginagawa namin, O God. Hindi ito magiging useless sa'yo. Lahat, Panginoon, ay magiging useful, Panginoon, to glorify your name. Kaya we claim, Panginoon, ang aming church renovation ay magaganap this year. Sa pangalan mo, Jesus, Amen.